sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Safe na ba talaga? Oras, Bishop Efraim Pahutagana. Bilis na oras, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. With the permission of Senator Estrada. Yes, please. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please continue. According to my bubuit, nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino, Sen? Sino nagigil, ha? Si Senator Marcoleta? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Damdaming Bayan. Ay, nako talaga mga kuyang mga ating ang daming mga issue ngayon. Abay talaga namang may bagyo nga talaga, ha? Ayan, when it rains, it pours. Pero alam po nyo, mahabigan nyo nga palang rallying gagawin sa linggo. Ayan, abay, marami nagtatanong Lakay, sabi niya, pati mga taga-probinsya, may kudita ba sa Metro Manila? Alam po niyo mabing sa tagalan nating nasa media at nag-cover na ng mga coup attempts. Ayan. Pagka maingay ng mga ganyang kudita-kudita, wala po yan, ha? Kumbaga sa intelligence community, pagka maingay yung mga ganyan, wala yan. Ayan. Pagkatahimik, doon kakabahan. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Rock the boat, don't rock the boat, baby. Rock the boat, I don't take the boat over. Rock the boat, I don't rock the boat, baby. Rock the boat. Ever since our voyage love began. Thank God it's a Friday. Chill-chill lang tayo mga kuyang mga ating. Welcome sa ating programang Damdaming Bayan. Abay, pati ang presidential son. Ayan si Apo Diputado Sandro Marcos. Ha? Abay, nanawagan na rin kay Congressman Saldico. Ha? Ayan. Na siya ay umuwi na sa Pilipinas. At harapin ang mga aligasyon laban sa kanya dahil ang Kongreso daw po, mga congressmen parang nasa sadlak na sa putikan. Ganon. Ang sabi naman ni Congressman Ronnie Puno, Deputy House Speaker. Ayan. Dapat kasi po sa mga mambabata, sa mga kongresista, wag masyadong mayayabang, maluluho naman. Ha? Abay, mamuhay daw po ng simple at tanggalin ang luho. O nga naman, mga kaibigan Grabe naman mag-flaunt kasi yung mga iba dyan, ha? Mga
bilihan ng mansion, ayan, yung mga sasakyan. Aba, hindi lang mga sasakyan, hindi lang mga mamahaling kotse, ha? Aba, may mga, ayan, ang toys for the big boys ngayon. Helicopter, private jets, Diyos ko. Buti naman sana kung di natin alam na ang kanang negosyo ay politika, di ba? Okay ba, Congressman? Congressman tuloy. Senator Vince Senator tuloy yan. Secretary Vince Dizon. Ayan, ang sabi po ng Secretary Vince Dizon, aba, matapos sa kasuhan po ilang contractors at DPWH official sa ombudsman, abay, hindi lamang daw po mga bank accounts ang kakalkalin, ha? Pati daw mga mansions, ayan, mga luxury cars, aba. Hindi lang pala mga eroplano at mga helicopters, mga kuya, mga ateng. Abay, pati daw mga boats, ayan, yung mga yate-yate, ha? Alang yan naman itong mga opisyal natin, ano, ha? Kaya tama yan na Mr. President, huwag nyo nga tatantanan, natumbok nyo Mr. President, ha? Kailangan ay tuloy-tuloy ito, ha? Ayan, kaya lang Senator Ping, ayan, kailangan po yata Senator Tito Sen, Senate President, ha? Abay, kailangan po yata magdagdag kayo ng ng kulungan sa Senado, ha? Abay, kukulangan yung diyan. Ayan, ayan, yung mga kontraktor. Sila ang pagawin nyo ng additional detention na diyan sa Senado, ha? Dahil kung tutusin, ang dami, ha? Ayan. Ito lamang mabilanggit ni, o nga pala, si Carly Diskaya, ha? Ayan, nakakulong na sila sa Senado. Ayan, si Engineer Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, at saka itong si JP Mendoza. Ayan, pwede ba, sino bang usaan natin dyan sa Senado, ha? Pwede ba pagsama-samahin sila sa kulong para tignan natin kung sino ang matibay sa suntukan niya? Palagay ko magbabardagulan sila dyan. Ay, nako talaga. Abay, yung nga pala, ha? Nabanggit din ni Carly Diskaya yung ilang kongresista. Ba't tahimik yung iba, ano, ha? Abay, tahimik pumahabigan yung iba dyan. Abay, di ba may nabanggit na Congressman Briones? Ayan, Congressman Madrona? Abay, sino kayo dito ang ang Congressman contractor na para mo ako ng kontrata sa gobyerno, kailangan pa magregalo? Ayan, Congressman, contractor, mga kuya, mga ateng, Mr. President. Abay, sino itong contractor, congressman na kailangan pa magregalo ng bulletproof na Land Cruiser para mako ng kontrata sa gobyerno? Ay, nako talaga. Saan ba yan? Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. I'm coming home, I've done my time. Now I've got to know. Abay, bago na po ang kulay. Ayan, hindi na po tayo yellow ribbon, mga kuyang, mga ateng. Para po sa mga sasama sa rally daw sa darating na linggo sa EDSA at maging dyan sa Luneta. Ayan. Abay, ayan, pinadalan ako ng pwede ba lakay announce mo? Ayan, tie a yellow, hindi pala, tie a white ribbon. Ayan, aba, hindi na raw yellow, ha?
Kasi yung mga yellow din wag na. Kaya hindi na yellow, white naman ngayon, ha? Ayan, bakit white? Ang sabi po mabigan, Thai white stand for what is right. Oh. Abay, sabi pinadala sa akin the fight against corruption isn't just in the streets. It's in our homes, roads, and communities. This week, let us show our unity and disgust at corruption through a simple act. Ayan. Tie a white ribbon to your side mirror of your car. Hang anything white on your fence or window. Ba? No ribbon? Kung wala daw red ribbon pumunta sa bake shop sa Red Ribbon. Ande. No ribbon? Aba, use anything white, handkerchief, aba. Cloth, scrap of all the garments, basta white, aba. Pati payong, ayan. Iwagayway ang mga panyo, ayan. Iwagayway ang mga payong, baliktarin. Amen. Ay, nako talaga. Nakakaasar talaga mga kuya, mga misis, ano ha? At sana nga, ayan. Abay, ICI, Independent Commission for Infrastructure. Abay, kailangan bilis-bilisan po natin. Kailangan Justice Andres Reyes. Abay, Secretary Babes. At Apo Mr. Mayor General Benji Magalong. Ang dami, ano ha? Ay, nako talaga. Sana nga po ay merong mangyari mga kuya, mga ate nga. Pero, ang kailangan po talaga, ayan, narinig na po natin. Sana po ay, sa bagay, narinig na ito ng Malacanang ha? Actually, ang Pangulong Marcos ang unang nagparinig niyan ha? Abay, kung hindi pa banggitin sa SONA mahabigan hindi pa magkakaroon ng malalimang investigasyon, may makasuhan, may makulong dahil po sa graft and corruption. Talama! Rinig na po, nabibingin na po tayo mga kuyang, mga ateng. Kaya yung iba dyan, ayan, ihayag ang ating sama ng loob sa darating na linggo sa EDSA o kaya ay dyan sa Luneta. Pero bantayan po natin yung hanin natin, yung mga marshals ha, magtrabaho ha. Mamaya may magugulo dyan. Ayaw naman nating magkilos por sa tayo pero tahimik. Ayan. Huwag na mga gagamitan ng dahas, ayan, tulad sa Indonesia at Nepal. Sa bagay tayo mga Pilipino matiisin Apo Lucas, ano kaya pasamahin niyo ang presidente sa Luneta? Ano, wag na sa EDSA, ayan. May trauma sa mga Marcos ang EDSA. Diyan na lang sa Luneta, ayan. Total, di ba sabi niya kung ano nga lang daw kung hindi siya opisyal, presidente. Kung ordinaryong mamamayan dahil sa talamak na corruption, sasama daw po siya sa rally. Ito na po mahabigan ang siguro Apo Lucas, Manong Johnny, ha? Ayan. Siguro ito na ang redemption. Ayan. Ito na ang mag-re-redeem sa mga Marcos. Ayan. Kung marami ang maipakulong, ayan, marami ang maparusahan dito sa mga corrupt
na opisyal ng pamahalaan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. At alamin nga natin ang latest mula sa Malacanang. Aba, ang Pangulong Bongbong Marcos, pupunta sa Luneta? Akala ko pupunta sa Luneta. Mamimigay daw po, mabigyan ng titulo ng lupa. Ayan, tulong pinansyal sa mga magsasaka. Diyan po sa may McKinney, Pampanga. Aba, alamin natin saan sa Pampanga ang punta niya, Miss Let, ha? Baka mamaya may side trip din ng mga ano dyan, ha? Side trip ng mga flood control projects, ha? Abay, binabaha din ba ang Pampanga? O nga, binabaha din dyan. Alamin natin ang latest mula kay Arrest number 14. Saan may bigyan ng titulo ng lupa ang Pangulong Marcos, ha? Saan sa Pampanga, ha? Abay, huwag mong sabihin let sa Hacienda Lucita. Arrest number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, biyaheng Pampanga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para sa dalawang magkahiwalay na aktibidad doon. Una siyang pupunta sa San Fernando City para sa handog ng Pangulo o pamamahagi ng tulong pinansyal at titulo sa mga magsasakang walang sariling lupa. Ang handog titulo program ay taunang gawain ng DENR sa pamamagitan ng mga regional at field offices ng Land Management Bureau. Mula sa San Fernando ay didiretso si Pangulong Marcos sa Guagua para sa inaugurasyon at turnover ng Rice Processing System 2 project sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ang Pampanga na isa sa mga nangunang lalawigan sa bansa sa produksyon ng palay ay napili bilang isa sa mga kwalipikado at karapat-dapat na benepisyaryo ng pasilidad. Lakay? Ayan, yan lang ang schedule ng Pangulong Marcos sa Pampanga, San Fernando. Binabaha din dyan. May papasyalan bang flood control project din dyan? Wala doon sa schedule niya, Lakay, ang flood control project. Mamamahagi siya ng titulo ng lupa at mamimigyan ng tulong pinansyal at maya-maya ay yung turnover naman ng rice processing system. Aba, dyan ba magbebenta ng bigas na 20 pesos kada kilo? Ito lang kayong state of the art na may gilingan, may dryer, ano siya, buong Lakay. May mga tractor, harvester, yung kompletong package, Lakay, ng para sa pangangailangan ng mga magsasaka. Kaninong project yan? Bakit sa Pampanga? Dapat sa mga rice granaries. Ayan, Mindoro o kaya Nueva Ecija. Ayan, dyan sana ang... Nueva Ecija, Lakay. Meron na? Noong June. Meron na. Oo, pinaparami ito sa buong bansa para nga tulong sa ating mga magsasaka, Lakay. Bakit wala pa yata sa amin sa Ilocos Norte? Meron na rin ba? Ayan, okay. So, Biyernes ngayon na Miss Let, sa linggo, ha? Anong schedule ng Pangulong Marcos? Di ba pupunta ng Luneta? Wala pang abiso kung may schedule si Presidente sa Sunday, Lakay, pero hanggang bukas ay meron siyang aktibidad. Abangan yan. Sabado? Abay, talaga namang iba ang pinapakita ng Pangulong Marcos ngayon, ha? Ngayong nalalabing magit 2 taon na lang sa Malacanang, talagang araw-araw yata may schedule siya, may ginagawa, Miss Let. Oo, Lakay. Actually, sa kada linggo niya, mayroon siyang isang out of town. Kadalasan yan ay, kapag ganitong Biyernes. At doon sa buong linggo, mayroon pa siyang iba't ibang aktibidad. Kahapon nga, sabi ni dating Secretary Cesar Chavez, nagkausap sila kasi Lakay dito sa may... sa Tondo. Sinabi niya daw kay Presidente na, Mr. President, ikot ka ng ikot. Sabi daw ni Presidente Lakay, mas maganda to, mas masaya kesa doon sa nasa opisina. Oo nga naman, butit ginagawa na ng Presidente yan. Dapat noon pa. Ayan. Sabi nga... nakita mo ba Lakay kahapon? Yung picture niya, yung video niya na nag-serve doon sa walang gutom kitchen. Oo nga. Yung Presidente doon, naka-apron pa. Sabi ko nga, ngayong panahon ng tag-ulan na taniman ng
palay, ha? Abay, sumama siya sa mga magsasaka at makipagtanim din ng palay, ha? Ginagawa ng tata niya dati yan, eh. Ayan, kwento na ating mga bubit na mga members ng PGB nung araw ng mga taga Pinili, Ilocos Norte, ha? Yung Presidential Guard Battalion, yung PSG ngayon, ha? Abay, minsan pagka nakatuan ng Apo Marcos nung araw, Apo Makoy, bumababa, ayan, pupunta dun sa sa sakahan at nakikitanim ng palay, ha? Talagang lumulublob sa putik, ha? Ayan, siguro yan ang ginagaya ni Pangulong Bonget din ngayon. At gusto rin talaga ni Presidente Lakay na nakakausap yung mga tao. Kasi mas malalaman niya daw kung ano yung pangangailangan nila. Ayan, dapat noon pa, dapat kahapon pa. Para alam talaga kung ano ang nangyayari sa ibaba. Ayan, kailangan ni Mr. President, kaya kailangan na ang paa mo ay nakatapak sa lupa. Ayan, anong term ng mga taga showbiz? May term sila dyan, eh. Kailangan ni ikaw daw ay naka sa lupa, ano nga ba yung term na ginagamit nila dyan? Anyway, kailangan ni bumaba talaga para alam kung ano ang nangyayari sa ground, ika nga. Oo, Lakay. Actually, ginagawa naman niya dati pa. Kaso marami lang talagang issue, Lakay. So, hindi masyadong napapansin kapag may ibang mga malalaking balita. Lalo na ngayon, di ba, tungkol sa korupsyon yung pinag-uusapan. Ayan. At saka, Apo Presidente, abay pagka isa na lang po ang kulang sa inyo, Apo. Ayan, Apo Lucas, ay bagbagam nyo, ano mapandagiti kwa, nung makikisama ka na giti sa tao, masapul mat yung kwa, makipagkwamat, alamano, ay, tapik-tapik ti kwa, ti salabay, ti kwa. Yan ang kulang sa Presidente ngayon, eh. Parang, kahit na... Translate, Lakay. yung kulang sa sa warm, o kaya, parang, makipagkamay, mga tapik-tapik, selfie-selfie kung kinakailangan, yan na lang ang kulang. Ayan na. Parang aloof ba ang presidente sa mga tao? Ayan. Dapat makihalubilo rin sa mga tao. Oo, kahapon, Lakay, yung niregalo sa kanya, may bata kasi na nagbigay sa kanya, Lakay, ng okra. Ay, oo. Si Presidente kagabi, na yun yung kanyang ulam. Ayan, ganyan. Kahit na pang photo op, malaking bagay yan. Di ba? Si Atty. Jimmy Policarpio ang magaling dyan ng panahon ni Erap, Haya, mga ganyan. Naalala ko si... Iba rin kasi talaga ang dating sa mga tao, Lakay, di ba? Oo naman. Si Presidente sa ordinary. Yes. So, yung mga kailangan natin. Ayan, parang Ramon Magsaysay lang, ha? President of the masses, ika nga. Ayan, ang dating Pangulong Erap, ginawa ng gimmick na Atty. Jimmy Policarpio nung araw, Pinasakay pa naman nung yung dyan sa Riles ng tren dyan sa may Santa Mesa, yung itinutulak na yung sinasakay na may estudyante ng PUP. Mga kahit na gimmick yan, malaking bagay po yung naipapakita na nakikisalamuha ang presidente, ayan, sa ating mga kababayan, lalo na sa masa. Yan ang kailangan natin yan. Tama, Lakay. Naalala ko pala isa. Ang dating Pangulong Erap, sinubuan pa yung isang batang kinainan niya sa isang bahay sa Tondo, Manila. Kaya tipong ganun ba? Malaking bagay. Para at least makita rin ng presidente kung ano ang nangyayari sa ibaba. Oo, Lakay, natandaan mo rin ba si dating Pangulong GMA naman na lumusong sa baha? Nakabota. Si GMA ba yun o si VP Lenny? Si GMA. GMA. Oo nga pala. Yung mga gabinete niya. Ayan, mga ganyan ba? Ayan. At in fairness din kay kay Pangulong Erap, Senator Jinggoy, abay, di ba nung term niya pinagbawal ang mga SUVs, yung mga Ford Expedition nung araw na ang lakas lumaklak ng gasolina. Ayan, kaya magugulat ka nun, cabinet meeting, yung mga nakaparada sa Malacanang, Toyota Innova.
Mga tipong simpleng bagay na dapat lalo na ngayon na alang hiya wala nang hiya-hiya yung iba dyan. Talagang ifino-flaunt yung kanilang mga luxury sa buhay. Kaya tama itong panawagan mo kung Ronnie Puno, ayan, sa ating mga mambabatas, mamuhay ng simple at tanggalin ang luho. Ayan, lalo ang negosyo ay politika. Ayan. At dati kasi itinatago, ngayon itinislex. Oo, kaya paano di magagalit ang bayan yan? Ayan, butit nagising na tayo, ha? Butit in-expose din ng presidente yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Let. Good morning, Lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Alaba si Senator Ping. Ayan, ligtas na ba yung yung dalawang senador? Abay, meron pang haba, ha? Pero totoo ba yung sinabi nga ba ni Senator Ping na hindi pa raw ligtas si Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva? Mahigit 100 Chinese national sa sangkot sa illegal pogo at iba pang illegal na aktibidad ipadideport ng PAOK ngayong umaga. Okay, mga taga-PAOK, ha? Ayan, at saka dyan sa iba. Huwag pagkakitaan ang mga mga Chinese na involved sa illegal pogo. Alamin na report mula kay Giselle Ricafort. Giselle, please come in. Lakay, 103 na mga Chinese national ang ipadedeport na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Bureau of Immigration at ng Embahada ng China ngayong umaga ng Biyernes. 101 sa mga ito ang sangkot sa illegal pogo, habang ang 2 iba pa ay sa illegal mining. Ayon sa pinaresto ang mga Chinese national sa serye ng interagency operation na nagresulta sa pagkatalansag ng mga illegal pogo kabilang sa Pasay City, Parañaque City, Bingan Laguna, Lapu-Lapu City, Porac at Mabalacat, Pampanga, gayon din sa Bamban, Tarlac. Idiniin naman ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na walang puwang sa bansa ang mga dayuhan na gumagawa ng iligal at sisiguruhan niya ng komisyon na hindi na sila makababalik pa sa Pilipinas. Lula ng 3 bus ng dali ng mga Chinese national mula sa detention facility ng PAOK sa Pasay City patungo sa Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Eksakto alas 10:40 mamayang umaga ang alis ng mga ito sa NAIA patungo sa Shanghai. Chartered flight ito, Lakay, at sagot na ng Embahada ng China ang gasto sa deportasyon. Hindi na rin pinapayagan ng PAOK yung connecting flight upang hindi makatakas yung mga ipadedeporta. Ayon sa komisyon, tinatayang nasa 2,700 na mga dayuhan ang kanilang naipadeport na, habang 255 naman ang nananatili pa rin sa kanilang kustodiya ngayon. Ito si Giselle Report para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino, Lakay. Giselle, pakisabi kay Yusek Gilbert Cruz, ayan, at paging Makati Police at PNP CIDG, ayan, ewan ko lang kung pinapayagan pa ni Director Santiago ang mga NBI na makialam din sa mga pogo-pogo, ha? Ayan, kasi iba dyan iba ang intensyon. Pero dito sa may sabi na ating bubit, may mga ayan, in particular dito sa may isang condominium dito sa may De La Rosa Street sa Legazpi Village, Makati City, malapit sa Greenbelt, pagitan ng Greenbelt at ang Makati Medical Center. Abay, merong isang condominium dyan, buong 10th floor. Ayan, puro mga Chinese ang mga nandoon. Ayan, at ang hinala ay mukhang ito ay pogo operation din, Miss Giselle. Ayan, i-report mo nga rin yan kay Yusek Gilbert Cruz. Yes, Lakay, ipararating natin, Lakay, kay Yusek Gilbert Cruz para din malaman kung meron niyang mga ginagawang illegal activity dyan sa binabanggit mong area, Lakay. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Salamat, Lakay. Balik sa'yo. Daming bayan.
Maraming salamat, Giselle. Kaya po natin binabanggit yan na mga ating kasi ngayong bare months, ha? Abay, uso pa rin po yung mga scam. Ayan. At yung bang ang i-scam na ganyan mga ating may mga Chinese at ang malungkot po, ha? Meron tayong mga kababayang Pilipino na natuto na rin at sila ang gumagawa sa kanilang kapwa Pinoy. Mga walang yung mga yan. Daming bayan. Oras Chief Justice Alex Jasmundo ay Justice Sam Gerlan na imbaga bigat kayang ha? At Mr. General Edwin Ernie, oras ganap ng 8:41 na. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. Christmas and a Happy New Year from DZRH. Merry Christmas, Sister Jackie. Happy holidays, Lakay. Ilang days before Christmas? 97 days. Wow! Ang bilis talaga ng panahon. 97 days. Bonus na. May bonus ba? Abay, siyempre naman. Tayo pa rito, ha? Hindi lang bonus. Ayan, 13 month, 14 month. Baka may 15 month pay pa dyan. Nako, madami na atang maglilib niyan, Lakay. Daming bayan. Stand by, Raymond at Paas. Brad, ano ang latest sa Senado, ha? Safe na nga ba si Senator Jinggoy? Ayan. Safe na po ba talaga? Safe na. Sure na yan? Senator Erwin, ayan. At saka Senator Joel Villanueva. Ha? At yung iba dyan, ayan, safe din ba? Daming bayan. Talaga naman ha? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino, Sen? Si Marcoleta o si si Bryce Hernandez? Oo, talagang ano pa talaga si Senator Marcoleta na Lakay. Tinanong, 1 second. Gumanon pa siya. Iba rin to si Marcoleta akala mo parang di ngumingit may sense of humor din pala itong mamang ito, ha? Huwag mo kaming tanga. Niloloko mo na kami. Marami po nga ganyan kung Romy Acop. Ayan. Daming bayan. Pero sandali naman sa ating mga reports. Stand by, Raymond at Paas mula sa Senado, ha? Abay, kumusta ang mga bagong borders dyan? Ayan. Sana pagsama-samahin na lang para tipid pa sa sa gastos. Oo, ayan, sa aircon. Oo, sa aircon. Pagpagiwa-hiwalayin pa sila. Ayan. Ayaw mo sila magrambol-rambol sila doon. Parang gusto ko makita magsuntukan si Engineer Henry Alcantara at saka yung kanyang inaanak na si Bryce Hernandez. Yung magninong nag-away. Ayan, magninong. At meron pa idinawit na ninong. Ayan yung taga-tambakan ng madaming pera. Ayan, oo. Ninong niya pala yun, ha? Magnininong pala. Magnininong. Pero sandali lang mga kuya, mga ateng. Good morning kay Charlie Atong Ang at kay Gretchen Barreto. Ba't hindi sumipot si Atong Ang dun sa hearing kahapon, ha? Aba, itong si Gretchen Barreto, dati, ha? Kambal tuko ang mga ito, Kung nasan si Atong Ang nun, andun ang Gretchen, pati sa bungan. Ayan. Ayan. Baka naman next time. Ayan. Baka si Charlie Ato ang pupunta doon ni Sunshine naman. Pero sa panahon ito ng tag-ulan na mga kuyang maateng, ha? Madami na naman ang nagkakasakit kaya dapat maging malusog tayo at aktibo, ha? Kaya todo alaga ako sa katawan. Kung ano po ang payo ng doktor, sunod lang. Sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung world class. Gamot sa high blood, world class. Gamot sa high sugar, syempre world class. At gamot sa high cholesterol, syempre world class pa rin. Pero sa presyong abot kaya, presyong Ilocano mga kuyang mga ateng, Rhea Generics po kasi. Ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world class pharmaceutical companies tulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi.
AstraZeneca, OEP Philippines, Landbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, tunay na world class sa ang kalidad sa abot kayang halaga. Dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin siyempre ang world class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Daming bayan. Sino daw yung congressman kontraktor na nagregalo ng Land Cruiser? Bulletproof na Land Cruiser? Talaga naman ha? Abay, kaya dapat kahit na sinasabing hearsay yung mga binanggit ni Carly Diskaya, may bahid po ng katotohanan. Dapat ma-double check din. Oo naman, dahil una-una sabi nga na ating bubit kadil niya ang mga ito Ayan, katulad na lamang yung sa Romblon maganda umaga sa mga taga Romblon, birthday boy Alden Alag. Ayan, napasyal mo ba yung ginawang kalsada na parang horseshoe shape? U-shape sa kalsada. Ayan, para magawa lang ng kontrata. Para may pagkagastusan na mahabigan na siguro para mapagkomisyonan na. Instead na farm to market roads o kaya ang ginawa sa gilid ng dagat Mrs. Jackie. Nagpagawa ng kalsada U-shape. Wala lang halimbawa walang kumukonekta lakay. Talagang U lang. Letter U lang. Ayan Grabe. Daang milyon yun. Secretary Vince Dizon. Daming bayan. Actually, 1 billion nga yata ang project doon Ayan. Magkano ang nakubra doon? Kung anong pinaggagawang kalokohan. Ayan. Ay, nako talaga. Hindi lang pa mga mga ghost project. Ayan. Hindi lang flood control lakay. Oo, hindi lang substandard. Ito naman anong katuturan nun? Letter U na kalsada. Letter U na kalsada. Wala man lang, hindi man lang siya nakokonek sa palengke o sa kung saan lakay. As in letter U lang. Ayan, parang ginawang park daw sa sa dagat. Ayan. Alang yung buhay yan. O, tika muna, happy birthday muna kay, si Nanay Tasing Bidyasay ng Las Piñas City. Happy birthday po, Ayan, 80th birthday happy ni Nanay birthday Tasing Bidyasay ng Las Piñas. Pagbati mula kay James pala nagpapabati, James Quaton ng ating HR. At happy birthday din kay Tita Rose Lara ng Perpetual Health University. Siyempre, happy birthday din kay kay Kuyang John Cornell, Kuyang Paul Hipolito ng MMDA, happy birthday. At ganoon din si Jane Ponteverda at kay Mar Hemino ng Philippine Star. At binabati rin natin si Engineer Arnold Ocampo. Ito pala nga ang DE dyan sa 3rd District ng Pampanga, sa distrito ni Kong Aurelio Dong Gonzales. O nga pala, Diputado Sandro, ayan, abay pati yata itong si Congressman Dong Gonzales sumama na yata kay Congressman Saldico. Nakabalik na ba? At siyempre, congratulations sa CAAP. Ayan, Civil Aviation Authority of the Philippines. Congrats, Kuyang Sir. Ayan, Director General Lieutenant General Raul Del Rosario. Aba, hindi rin pala sila nagpatalo dun sa mga malaki ang remittance ng dividendo sa National Treasury, Miss Jackie. Dahil ang CAAP, ayan, nag-remit din sa national government ng 971 million pesos. Aba, malaki-laki ito, Congrats. Ayan po. Congrats sa Kuyang General Raul Del Rosario, sir. Ayan, next time higitan nyo na ang PAGCOR at saka PCSO. Aba, doon sila sa Malacanang noong September 16, ayan, noong Martes. Teka, happy birthday din kay Kuyang Attorney Fred de Guzman, kay Mr. Dan Andy Gauran, Mr. Anthony at Mr. Allen Fortes ng PMA Sandigan 82. At syempre, Kuyang Don Bakay Alex Feria at kay Kuyang Engineer Mata Malenaba.
happy birthday. At isama na rin natin si Ruel Poblete from Jeffrey Senyo at Lani Senyo. Happy birthday. At kay Tisay. Sinong Tisay ito? Yan, lakay. Happy birthday daw kay Tisay Talampas. Ayan. Akala ko yung Tisay na kaya talaga pinagpipista yung magandang babae doon sa likod ni Senator Jinggoy. Siya ba yun? Senator Jinggoy, staff po ba yun? Yung, sino daw yun? Nagte-trending ngayon sa social media. Ang dami. Hindi ko po masyadong napapakinggan kung ano yung pinag-uusapan nyo, pero gusto ko lamang po malaman kung sino daw po yung nasa likod ni Senator Jinggoy. Yun yung mga post lakay. Oo nga, ayan. Baka mamaya nasa Viva Max. Viva Max. Baka mamaya artista na yan. Ayan, sino nga yan? Ang daming hindi Senator Jinggoy tinitignan yung nasa background yung nasa likod. Nasa background lakay, yung mga netizen ang tatalas ng mata. Ay, sinabi mo ha? Dahil mga matutulis dyan. Sino siya? Ayan. Abay, Kuyang Linoong. Ayan. Attorney Raul, sino ba ito yung Attorney Raul ng CA? Ayan. Sino ba yung nasa likod? Ayan. Raymond at Paz, mag-report ka nga. Sino yung magandang chiching na nasa likod daw ni Senator Jinggoy? Ayan. Kaya talaga pagka... Meron din lakay mga nakikita nila gwapo daw. Nakalimutan ko sino yung ba? Nasa Ang dami. Yun yung mga nag-viral din lakay. Hindi mismo yung hearing kung sino, kundi yung mga nasa likod ng mga senator. At saka hindi lang yan, yung natutulog. Nakakapikong ka na, nakakagigil ka na. Safe ka na raw, Senator Jinggoy. Ayan. Sandali lamang at andyan na ba si Raymond, ha? Batiin din natin si yung Zoom. Ganun ba? Yung mga taga Air Force. Meron sa Air Force? May force na ba ang Air Force talaga? Hindi na puro air? Grabe ka naman, lakay. Joke lang. Joke nung araw yan ha? Oo, kasi at least nagkaroon ng AFP modernization. Ayan. Nakabili tayo ng fighter jets. Ayan. At least hindi na katulad ng mga binili sa Europe, yung S211, yung flying coffin, sabi nila. Grabe naman yung flying coffin. Yung Widowmaker, kasi lahat ng mga yung training aircraft na gano'n na Miss Jackie noon. Abay, ang daming nagkrakras, namamatay. Nagkaka-aksidente lakay. Kaya pinagbawal yung S211 ba yun? Ayan. Ngayon ano na tayo, ha? Made in kimchi. Made in kimchi. Made in kimchi. Made in South Korea na tayo ngayon. Daming bayan. Magandang umaga po sa mga taga Philippine Air Force, mga kababayan, ha? Andito pa yung lingkod Dayo Makalma at may exciting akong balita po para sa inyo, ha? Ngayong 50th anniversary Miss Jackie ng may mega millionaryo promo na up to 50 million pesos worth of prizes. Kasama na dyan ng instant GCash vouchers at maging monthly winner ng brand new car o 1 million pesos. Simple lang sumali. Bumili ng specially marked Mega Sardines, Mega Mackerel at Jim's Coffee products at kunin ang promo code sa loob ng lata o sachet at i-text sa official Facebook page ng Mega Sardines. At paalala mga ka-DCRH, itago po ang sachet o takip ng lata na may promo code dahil kailangan ito para maklaim ang major prize kung sakali pong manalo kayo. Ako po si Dayo Makalma. Nagsasabing sali na sa Milyonaryo Promo. Promo runs from June 6, 2025 to December 31, 2025. Per DOH, FDI, CFRR permit number 1573, series of 2024. Daming bayan. Ano si Raymond mo ba muna? Ayan, asan si Raymond? Brad, ayan. But si Brad hindi nagpa-participate sa Di ba member ng Blue Ribbon Committee itong si Brad? Ayan. O nga pala, good morning nga pala sa mga taga ano ba ito? Itong NMPC, ano ba yan? Yung new NAIA International Corporation. Ayan. Abay, habang kumakang kami na Kapitan Benji Escobar sa isang
restaurant dito sa may Makapagali, andun sila eh. Ayan. Good morning, Ading Jane Llanes ng San Miguel. Ayan. At Naiya. Ayan. Kumusta ang boss RSA? Ayan. Panalo ba ang bata natin? Ayan. Speaker na. Ayan. Daming bayan. Bakit? Batang San Miguel din ba si Apo Speaker Faustino Boji III? Ayan, talagang dami yung mga nasasagap na balita. Aha. Pero sandali lamang, Miss Jackie. Ayan, standby Gretchen. Standby Gretchen. Iba yun, Lakay. Anong sabi ni, Nilito ka na, Lakay. anong sabi ni Congressman Kiko Barsaga Malu? Ayan. Busy daw, Lakay. Nag-aalaga pa ba ng Wait lang pusa? daw. Ang bira naman. Ang speaker that has never been. Ayan, ba yan? Future speaker daw. Ayan. Available daw siya. Ano? Not available. Not available. Baka napuhay kagabi, baka pinupuluputan naman ng mga chiching. Ako po. Nakita mo yung mga sa Lakay. social Medyo media? viral ngayon si Congressman Kiko Barsaga. Ganda lalaki. Parang si parang may harem. Daming bayan. Tawa ng tawa yung mga taga-Air Force. Ayan, tawagin na nga natin ang mga ito. Matapos na tayo. Ayan. Grabe na, Lakay. May anniversary nila. Hindi naman sila nag-iimbita. Pero happy 125th anniversary nga sa ating Philippine Civil Service Philippine Civil Service anniversary nila nga ngayon, Lakay. 125 years na. Imbitado ba nila ang Commander-in-Chief, ang Pangulong Marcos? Ayan, pasasakayin ba ng fighter jet na hanggang sa mahilo-hilo siya? Hanggang sa masuka-suka na siya. Alam mo, style dyan, Sister Sister Jackie, ha? Ayan, pagka hindi ka sanay sumakay sa aeroplano, ayan, dalawa lang gawin mo dyan, ha? Ano ba? Paano ba? Kumain ka ng chewing gum o kaya candy. Candy, ayan. Kasi yung turbulence ba yung tinatawag nila, Lakay? Masakit din siya sa tenga. Ay, masakit sa tenga. Nakabasag na tutulian. Nasa ating linya si Second Lieutenant Christine Diana Paracale. Aba, ayer ba itong si Lieutenant Christine, ha? Nagpapalibad ito ng fighter jet. Air Officer Military Training Instructor. Aba, mukhang pilot ito, Miss Jackie, ha? Instructor pa, si Air Education Training and Doctrine Command. At si Dr. Rafi Nulyar, Chief Administrative Officer, Director for Civilian Affairs ng Philippine Air Force. Sino nga ba ang chief ng commandant ng Philippine Air Force ngayon? Wala si Kuyang Connor Canlas. Ayan, Honorable Sir. Ayan. Kumusta ka na? Anong ginagawa mo? Palagi pa-golf-golf ka na lang, ha? Hindi ba golfer ang commandant ng Philippine Air Force? Di nag-iimbita ito, eh, ha? Hindi mo pa ba nakakalaro, Lakay? Buta pa si Lieutenant General Connor Canlas noon, ayan, may mga regular na para to know each other ba? Know your client. Sino ba unahin natin? Ladies first, Sister Ladies N. first. Si Second Lieutenant Christine Diane Paracale. Magandang umaga po sa inyo. Lieutenant Christine, good morning. Good morning po, Sir and Ma'am. Magandang umaga po. Ayan, di ko makita ang beauty ni Lieutenant Christine, ha? Kasing beauty ba ito na nasa likod ni Senator Jinggoy? O nga, PMA graduate pa kayo, ma'am? Hindi po, sir. From Philippine Air Force Officer Candidate School po. Dito po sa Air Education Training and Command. Ayan. Hindi kayo member, ma'am, ng Paracaligang, ha? Hindi po. Hindi ko na po nabutan, sir. Hindi mo nabutan yung Paracaligang. Anyway, Lieutenant, pinabati natin. Pabati naman si Doc. Tawagan mo, Miss Jackie. Ayan, si Dr. Rafi Nulyar. Magandang umaga po. Magandang umaga po, sir, ma'am. Naimbag ka bigat. Aba, Ilocano na ito. Kayo amin. Nagwapo.
Thank you, sir. Agyaman ak, sir. Kita mo, nataraki pa. Nasiglat ka, nataraki. Ayan. Anyway. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan. Kanong biro ko lang yun. Naniwala ka naman. Ganon tayo Ilocano, sir. Ayan. Sa bagay, agpesyoneta, apo. Ayan. Sandali naman, sino unahin natin? Si Lieutenant Christine Paracale. Ayan. Ano ba itong ano bang ginagawa niyo sa Philippine Civil Service Anniversary ng Philippine Air Force, Lieutenant Paracale, ma'am? Ano ba ang theme ng inyong anniversary ngayon? Bakit Philippine Civil Service Anniversary? Bakit hindi Air Force? Ayan. Ba't kakaiba? Hiwalay ba ito sa regular anniversary ng Philippine Air? Philippine Air Force? Lieutenant Paracale. Regarding for that matter po, si Dr. Rafi Norian po yung siya magpapalim. Ayan na. Ayan. Ano ba itong Apo Dr. Nulyar? Anya da ito Apo ko Philippine Civil Service. Philippine Civil Service Anniversary. Anya ti kayat ng saon da ito Apo? Thank you very much, sir. Actually, ito, sir, this is a mandate from the Civil Service Commission in which ang Civil Service Commission, it spearheads the celebration of the 125th Philippine Civil Service Anniversary this September 2025 in commemoration of the establishment, sir, of the Philippine Civil Service by virtue of Public Law number 5. Ito po yung an act for the establishment and maintenance of an efficient and honest civil service in the Philippine Islands. Yan, so on 19 September 1900, sir. So this is actually pursuant to the Presidential Proclamation number 1050 series of 1997, kaya po dineclare na ang month of September as the Civil Service Month. So this is not only intended, sir, for the Philippine Air Force or the Armed Forces of the Philippines, pero sa lahat po ng government services, sa lahat po ng mga public offices dito sa ating bansa, sir. Ayan, Dr. Rafi Nulyar, ayan, ito yung sinasabi yung civil service, parang lingkod bayan na program. Ayan, ano bang lingkod bayan ang ginagawa po ninyo? Ngayong anniversary po ninyo, Dr. Nulyar. Yes, sir. Marami po tayong mga activities na ginagawa po natin. Dito po mismo sa Philippine Air Force, nakikiisa po ang PAF sa iba't ibang programa at aktibidad ng Civil Service Commission bilang pakikiisa sa selebrasyong ito. Actually, sir, una po, meron po tayong post ng PAF sa aming official FB page na nagbibigay indikasyon na may public declaration na kabilang ang PAF sa pagsuporta sa Civil Service Anniversary. So, another po, pinangunahan ko din po noong unang araw ng Setyembre ang renewal of oath to public service bilang isa sa mga programa sa aming flag raising ceremony. Ito din actually po ang isa sa mga mandates na sinabi ng Civil Service Commission. This activity was also simultaneously conducted across the bases of the Philippine Air Force, kasi alam po natin na ang Philippine Air Force, maraming bases po yan. So during the flag raising ceremony, sa lahat po ng bases, nagkaroon po ng renewal of oath to public service. That was actually led by the civilian HR supervisor ng mga bases. Ayan naman. We also joined, sir, we also joined the Civil Service Fun Run, sir, conducted last September 7, 2025 at Quirino Grandstand. And further, this event, ito mismo na event natin ngayon also serves as a meaningful platform for the Philippine Air Force to show that it stands united with the entire nation in celebrating the 125th Civil Service Anniversary. Marami pa po actually na mga Civil Service Commission activities na nakalaan na pwedeng salihan ng PAF. At ginagawa din po ng PAF, like for example, yung ating mga medical missions, donation drives,
mga bloodletting, tree growing, sir. At marami pa pong iba, sir. Ayun, nabanggit mo kanina yung oath-taking, ayan, renewal of vows, ayan. Renewal of oath-taking para hindi magkudita, gano'n. Hindi si Lieutenant Paracale, si Sir Jackie, ayan. Dahil instructor din si Lieutenant, tama po ba? Ayan, kaya lang teacher yata siya Ikaw ba? Kasabay kasi nito Lakay, Teacher's Month. Teacher's Month ba ngayon? So kaya, ano po yung kahalagahan ng pagdiriwang ng National Teachers Month para sa inyo dito po sa Philippine Air Force? Magtuturo ba si Lieutenant Diana Paracale ng good manners and right conduct? Ayan. Values education kasama po ba sa inyong curriculum? Ano naman ang role po ninyo, Lieutenant Christine Dian Paracale, ma'am? Celebrating National Teachers Month po is important po. Is one way to recognize po yung malaking ambag po ng ating mga guro sa paghubog po sa isang mahusay at mabuting leader at sundalo po na ngayon po ay naglilingkod po sa ating bayan. Lahat po kami dito sa Philippine Air Force ay dumaan po muna sa ating mga guro. Bago po kami tuluyan naging sundalo is tinuruan po nila muna kami ng aming basic skills, mga writing, reading, and especially tamang aral po. Kaya po yung contribution po ng ating mga teachers goes beyond the classroom po. Ang mga aral na itinuturo po nila ay aming pinapanday dito po sa training at sa lahat ng mission po na aming ginagawa dito sa Philippine Air Force po. Ayan. So kasabay ng training Lakay, may values education. Yes. Ayan, oo. So, wala ba kayong yung mga parang activities sa labas ng kampo na nagtuturo sa mga tipo mga out of school youth, mga ganyan, yung mga street children? Wala ba kayong mga activities na ganyan na Lieutenant para Paracale, ma'am? mahikayat din yung mga kabataan na sumama o sumali sa Philippine Air Force. Sir, dito po sa Air Education Training Command, kami po mga military training instructor po yung humuhubog po sa mga future na lingkod bayan ng ating bansa. Dito lang po kami nakafocus po sa loob po sa mga training po namin. Regarding naman po sa mga labas na po, siguro po yung mga ating mga pampublikong mga guro po ang bagay po sa ganong trabaho po. Sa amin po, focus po kami sa paghubog po sa ating mga sundalo po na handang maglingkod po at maglingkod sa ating bansa po. Pero Lieutenant Paracale, ayan, ang gusto ng ating mga kababayan may recruitment ba ng mga sundalo sa Philippine Air Force ngayon? Ayan, lalo yung mga gusto maging mga piloto. Ayan, meron ba kayong programang ganyan? Ongoing ba yan, Lieutenant Paracale, ma'am? Yes po, sir. Taon-taon po nagre-recruit po ang Philippine Air Force sa mga aspiring applicants po na gusto pong magsilbi sa ating bayan, lalong-lalo na po sa Philippine Air Force. Sa mga aspiring pilot naman po, may mga requirements po tayong kailangang sundin, tulad na lamang po pag gusto po maging piloto, need po na meron po tayong bachelor degree para po makapasok sa Officer Candidate School dito po sa Air Education Training Command sa Philippine Air Force po. Ayan, may website po kayo na pwedeng puntahan para malaman ng ating mga kababayan na interested na pumasok po sa Philippine Air Force o kaya ay maging piloto ng bayan. Yes po, pwede pong i-follow po ng ating mga kabataan or yung mga aspiring pong soldier or pilot po ang mga social media po ng Philippine Air Force. Lalong-lalo na po, pwede naman pong bisitahin ang mga bases ng Philippine Air Force sa lahat po ng panig ng bansa po para po mas mapatnubayan po sila kung paano po talaga yung process and yung recruitment po para maging ganap na sundalo ng Philippine Air Force. Ayan. Dr. Nulyar, sino ba ang commandant ng Philippine Air Force ngayon? Ba't di namin naririnig? Sir, ang Commanding General ng Philippine Air Force, sir, is si Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, sir. Cordura lang. Lieutenant General
Arthur M. Cordura, sir. Arthur Cordura Aircon? Yan na. Cordura lang. Cordura. Cordura, ayan. Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force, sir. Ayun. Okay, Lieutenant Paracale, ma'am, maraming salamat. Dr. Rafi Nulyar, Diyos na ginaapo, at para sa mga taga-Philippine Air Force, happy 125th anniversary sa kanilang Philippine Civil Service. Ayan, Philippine Civil Service. Thank you very much, sir. Diyos na ginaapo. Ayan, all right, sir. Ayan. All right, thank you very much, sir. Agyaman kami, sir. Wana po, Diyos na gina. Happy anniversary, Lieutenant Paracale. Thank you and good morning. Daming Bayan. Second, Lieutenant Christine Diana Paracale, ang Air Officer Military Training Instructor, at si Dr. Rafi Nulyar, Director for Civilian Affairs. Ayan. Chief Administrative Officer lakay ng Director for Civil Air Affairs ng Philippine Air Force. Haba-haba. Daming Bayan. Sandali lamang at andyan may Senator Ping, ha? Abay, mamaya po mahabigyan na tanongin natin kay Senator Ping, ha? Safe na ba talaga Senator Jinggoy? Paano si Senator Villanueva? Ayan. Paano si Senator Erwin Tulfo? Ayan. At paano pa yung iba? Ayan. Meron pa nga bang iba? Daming Bayan. Sandali naman po, pero alam po niyo mga kaibigan, sa loob ng ilang dekada mga misis ng serbisyo sa pagbabalita ng inyong lakay, patun akong mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ng N+ Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Nako, at ni Roy Makalintal, kailangan mo ito para manding bahakan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay kong millennials, tulad na lamang ni Kuyang Robin Go, ayan, sa pagja-jogging. Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangalaga o pangailangan ng ating katawan, lalo pagka tayo po ay nagkakaedad na. Ay mga kuya, mga ating mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N+ Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal. Daming Bayan. Oras, Miss Jackie. 9:18 ng umaga. And Sister L. Ay, Ma'am Glory, wala po si Sister L ngayon. Ayan, umuwi ng probinsya. Ayan, magtatanim daw ng palay kasi ayan, taniman ng palay ngayon. Kasama natin si Miss Jackie O. Resio. Magandang umaga po. Daming Bayan. Alamin natin ang latest mula sa Senado, mula kay Brad. Alamin na natin kung ano ang sinasabi ng kanyang mga bubuit. According to my bubuit. Ano nga sabi ng bubuit mong si Marcoleta, Senator Jinggoy? Safe ka na ba talaga? Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino, Sen? Si Bryce Hernandez o si Henry Alcantara? Ha? Ayan na. Alamin nga natin ang latest mula sa anong report ni Raymond, Miss Jackie. Ay, ayan na. Alamin natin ang latest mula sa Senado. Kumusta yung mga borders dyan? Apat ba yung borders ngayon dyan, Raymond? Oo ayan, nga, apat sila lakay. At speaking of borders, sabi ni Senator Florante Rosales, nakikinig lakay ang mga taga-motorpool boys ng Senado. Ayan, sina Richard Dino, Alex Panganiban, Jap Santos, Brian Dasa, Albert Sambat at Marcy Balyarta. Matibay ang kanilang kulungan dito, hindi sub-standard. Ayan. Hindi ang semento at bakal. Ayan, matibay. Talaga, matibay. At happy birthday din kay Bonga Franco. Ayan, tawagin mo si Raymond. Si Brad. Kahilingan ni Engineer Bryce Hernandez na bawiin na ang contempt order sa kanya, tinabla ng mga senador. Ang detalye magmumula kay RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Jackie, Mayor, tablado sa mga senador ang pagmamakaawa ni dating Bulacan
Engineering District Assistant District Engineer Bryce Hernandez na bawiin ang contempt laban sa kanya. Ito ay upang mabigyan siya ng pagkakataon na makakuha at makahanap ng mga ebidensya para sa kanyang depensa at para may batayan sa pagtuturo ng iba. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, mahirap pagkatiwalaan si Hernandez dahil sa kanyang selective memory. Para kay Lacson, marami pang kulang sa kanilang testimonya ni Engineer J.P. Mendoza. Ayaw pang tukuyin kung sino ang mga proponent ng mga Ghost Flood Control Project at kung sino-sino ang tumanggap ng pass-through commission na binigyan ng cash na milyones. Naging emosyonal na umapila si Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee na bawiin na ang contempt sa kanya dahil nakahanda umunong magsauli kung anuman ang hihilingin sa kanila. Narito ang bahagi ng kanyang apila. Sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. Piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpan, Your Honor. Mayor, una nito ay kinastigo ni Lacson sina Hernandez at Mendoza dahil sa kanilang lantarang pagsisinungaling sa komite. Simula sa kanilang modus sa mga Ghost Flood Control Project hanggang sa pagsusugal at money laundering activities sa mga kasino gamit ang peking LTO ID. Narito muli si Senador Ping Lacson. Pagka nangako ka, magsasabi ka ng totoo, totohanin mo lahat. Hindi pwedeng kung ano lang yung conveniently maalala mo, yun lang ang sasabihin mo rito. Hindi ka papasa rito. Ang daming tao rito eh. I'm warning you again. Alam mo, pwede ka naming i-detain dito hanggang sa ma-issuean ka ng warrant ng Sandigan Bayan. It will only take, 40 to 60 days. No? And we can detain you here until such time that a warrant of arrest, non-bailable at that, because malversation, over and above 8.8 million pesos na threshold, hindi ka makakapiyansa. Mayor, bahagi ng Senate Blue Ribbon hearing na nakaharap itong ni Senador Ping Lacson, yung mga BGC boys na tinatawag mula sa Bulacan. Maliban kay Engineer Bryce Hernandez, kasama niya nakakulong ngayon sa pigitan ng Office of the Sergeant at Arms, sila Curly Discaya at Engineer Henry Alcantara na tig-isa ng kwarto. Magkasama sa kwarto si Bryce Hernandez at si JP Mendoza. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Brad. Raymond Advance at nasa ating linya na Miss Jackie, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Senator Ping Lacson, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator, sir. Magandang umaga po. Yeah, Lakay Deo, magandang umaga. Ayan, bago po namin kayo tanungin dun sa in-report ni Raymond Adpaas kung hanggang kailan tatagal sila sa Senate detention itong mga sinight for contempt. Ang tanong ko, Senator Ping, si Senator Jinggoy ba ay safe na ba talaga? Hindi, ganito na kayo, no? Si Senator Jinggoy at si Senator Joel, doon sa aspeto ng kay Nina Jose, dahil talaga iba naman sadya niya sa Senado. Doon medyo malinaw yun na hindi naman talaga siya yung sinadya. Pero doon sa aspeto ng 355 million na insertion na na-allocate doon sa First District ng Bulacan Engineering Office at yung 600 million naman ni Senator Joel nandaon din sa First Engineering District din, hindi sila i-resolve pa yun, no? Kasi maliwanag yung testimonya ni Bryce Hernandez nasuportahan ng dokumento, official documents na kung saan sa GAA mismo talagang merong 600 million para na-allocate doon na sinasabing insertion ni Senator Joel at yung 355 insertion naman na tugma rin doon sa mga items mismo na enumerate
ni Bryce Hernandez. Wow. So, medyo may pagpapaliwanag silang kailangan gawin doon. Medyo mabigat yung binanggit ni Bryce Hernandez, pati yung documentary evidence na mismong official document na galing sa GAA. Wow. So, paano yan, Senator Ping? Sila po ay kasama nyo sa Senado. Kayo po ba ay ang mag-iimbestiga o ipapasa po yung sa ICI ito? Ipapasa namin kasi in-aid of legislation, pero pati investigation, nasa mandate naman ng Blue Ribbon Committee. Yung part ng investigation, yun yung i-refer namin sa appropriate investigating agencies, DOJ man o Ombudsman o in this case, sa ICI. So ang kulang na lang doon, yung tinatawag na resibo. Kasi dalawang aspects yun na lakay eh. Yes, sir. Yun yung established na yung insertions, exact yung amount, exact yung mga items. Ang ano na lang doon, yung claim o yung allegation ni Bryce Hernandez na merong 30% na commission silang dalawa. Wow. So, kakausap ko lang kay Senate President Soto na gagawa ko ng letter request sa kanya, payagang lumabas sa premises ng Senado si Bryce Hernandez para under escort, escort, payagan sa maski maghapon lang bukas o sa Sunday para magalungkat ng mga dokumento. Kasi ito yung challenge ko sa kanya eh. Opo. Ang burden pa rin na i-prove na may commission yung dalawa, nasa kanya. Well, establisado na yung 600 million, 355, may dokumento, may testimonya. Pero yung aspeto naman ng komisyon, hindi pa yung malinaw kasi siya lang may sabi noon. Kailangan i-back yan niya yun ng dokumento. Kung meron siya sa ledger man o kung ano man dokumento na magpapatotoo na nagbigay talaga siya ng 30% na komisyon doon sa dalawa, yun ang ipapahanap namin sa kanya. So pumayag naman si Senate President, gagawa ko ng sulat within the day at pa-escort pa siya at least man lang maski from 7 o'clock a.m. hanggang 5 o'clock or 6 o'clock p.m. Hindi pwedeng overnight. So kukunin po lahat yung mga dokumento sa kanya opisina sa Bulacan, Senator Ping, sir? Opisina o sa bahay, maski anong dokumento para lang ma-establish natin kasi ito yung nakabitin eh. Hindi ito talagang resolve. Ano? Ang na-resolve nga lang yung tukol sa insertion eh. At saka yung mga items eh. Pero yung aspect naman ng komisyon, hindi ito pa na-establish except yung tinestify ni Bryce Hernandez. Pero kung may maisusuporta siyang dokumento, ibang usapan yun, nakay. Isasabit namin kagad sa ICA yun. Opo. Para ma-imbestigahan yung dalawang kasama namin. Si Henry Alcantara at saka itong si JP Mendoza, Senator Ping, sir, wala ba silang offer na ganyan na magsasubmit din ng mga papeles, dokumento bilang ebidensya? Isa lang naman yung kay JP, magkakutsaba yung dalawa. Maliwanag naman na yung paksyon nila laban doon kay Engineer Alcantara, parang iisa silang dalawa eh. Kasi ang kanila na rin binanggit, 20% sila, 40% kay Alcantara, doon sa hatian ng mga kinikita nila. Ayan. Senator Ping, bukod kay Senator Jinggoy at Senator Joel Villanueva, meron pa nga bang iba pang senador na maaring madawit din dito sa flood control scandal, Senator, sir? Yun ang hindi natin alam pa, no? Dahil sa ngayon, yung dalawa talaga yung nadadawit. At alam mo, kay maski kasama namin sa senador, napag-usapan na namin ng Senate President ito eh. Parang sagasa na kami itong mga panahon na ito sa punto ng aming career, political career. Sagasa na, maski sino, basta't may ebidensya, wala na kami dapat sinasanto eh. Kasi kung mag-iimbestiga tayo, at mamimili lang tayo, may pagtatakpan, merong pipiliin na idiin, huwag na lang tayo mag-imbestiga. So, sagasa na talaga, hindi po selective, Senator, sir? Tama yun. Inumpases na namin ito eh. Hindi pwedeng selective eh. Kasi alam mo, dumating na tayo sa punto na galit na talaga yung mga kababayan natin eh. Hindi na maapula kung lalo't makikita lang na meron tayong pagtatakpan eh. Mga sa lahat eh. Pati yung buong Senado, mahihila na pababa, magiging mapupukol na rin ng kung ano ng mga batikos. Dahil umabot sa puntong gano'n na lakay. I'm sorry to say this, pero
hindi na maganda talaga yung sitwasyon sa ating bansa. Gawa nitong issue ng flood control projects. Actually, yan din ang sinabi ni Congressman Sandro Marcos kahapon na dapat pauwiin na rin itong si Saldico dahil parang nalulugmok na rin sa putik ang imahe ng Kamara de Representantes, Senator Ping. Oo, tama, Lakay. Talagang surgical lang kailangan natin. Hindi na pwedeng masama-sahin, hindi na pwedeng tapal-tapal. Hindi na tatanggapin ng mga kababayan natin. Damay na lahat-lahat, pati si Pangulong Marcos. Nakita naman natin yung yung presidente. Talagang siya naman, talagang lahat ang simula nito doon sa kanyang zona. Na-trigger lahat. Opo. Hindi pa rin siya ligtas sa batikos. Kami na nga rin ni Senate President, nadadamay na rin kami. Dahil ang naging parang perception, at sinasabi ko, mali yung perception ng ibang mga netizens na pinagtatakpan namin yung dalawang kasama namin. Hindi po pwedeng ganon kasi ito maliwanag yung usapan namin dalawa. Maski saan umabot ito, maski mawalan kami ng quorum dahil maraming madadamay, wala na dapat pagtakpan. Oo, Senator, kasi lahat talaga ang taong bayan ay nakatutok. Kahapon nga po, ilang libo yung nakatutok daan sa Senate hearing at ito yung mga issue na talagang tinututukan ng ating mga kababayan at yung iba sa kanila, ang sabi, ang tagal na ho kasi. Ilang Senate hearing pa po ba? Ilang House hearing pa po ba ang kailangan natin gawin bago po may managot dito sa problema at lalo na sa issue ng flood control project? Yun pa yung isa, Jackie, na hanggang di natin nararating yung kailaliman, hanggang hindi tayo maabot sa bottom, para ma-establish yung truth. Tingnan natin kung hanggang saan na aabot yung pagdinig. Yung sabi nila, pero na ICI, itigil na rin namin. Pero magkaiba naman yung aming direksyon. Ito, in aid of legislation primarily, at mag-complement kami. Katunayan, alam mo yung lahat ng materials, lahat ng dokumento, lahat ng attachments na na-produce namin doon sa una kong privilege, una at saka pangalawang privilege speeches. Binigay ko na sa ICI yun through Benjamin Galong. Binigay ko rin yung kay Secretary Vince Dizon. Binigyan ko rin yung acting ombudsman na para mapadali nga So, karamihan nga yung kaso, hindi ko man inaako yung kredito. I'm not in the habit of claiming credit for anything. Pero, maski pa paano, nakatulong yung aking staff, dahil sila naman ang nagkalkal din yan, na nakapag-file sila ng kaso at saka nakapag-file ng request sa AMLAC para maglabas ng freeze order yung Court of Appeals. Na ngayon, yun na ngayon nangyayari ngayon. Para mahabol pa kung ano yung mga nanakaw na pera, at least man lang ma-freeze at ultimately may balik doon sa treasury natin. Senator Lacson, sir, napakaganda yung mga mahalaga yung testimonya nitong si Sally Santos ng SIMS. Sabi niya 41 ghost projects daw po ang ginawa nitong si Alcantara at Bryce Hernandez na gamit ang kanyang license. Ano ang mangyayari kay Sally Santos, sir? Siya po ba ay magiging parang state witness? Oo, i-recommend na namin siya na ipasok sa Witness Protection Program. May coordination na kay Secretary Boying Remulla. Dahil nung umalis siya, na-monitor niya tayong pagdinig at nakakagulat din yung kanyang testimonya. Imagine, Lakay, Jackie, yung 457 million pesos na cash noong March 24, 2025, dineliver niya kay Bryce Hernandez sa opisina niya. Wow. Halos kalating billion. At saka, inamin naman ito na Bryce Hernandez. Hindi lang ito masyadong nabibigyan ng diin sa ating mga kababayan na 3 beses ang inamin ni Sally Santos ng SIMS na pagde-deliver. Merong 65 million, merong 165, merong 46 million yata. 3 beses. Pinakamalaki yung 457. Ako mismo nagulat Kaya nga nang marinig siguro ni Secretary Remulla pagkatapos siya umalis sa aming hearing, siya nga yung nakapagsabi kay Senator JB na pwede nating ipasok sa Witness Protection Program yung Sally Santos. Yung SIMS kasi, ito yung lumalabas na hinihiraman ng lisensya ni Bryce Hernandez ng grupo, hindi GC Boss. Hindi ko binibigyan na ng diin kay Bryce Hernandez. Kasi lahat sila, 5 yan Kasi sila yung nagkiklear ng pagbabayad Hindi ba nga hiramin yung lisensya, pero sila yung mag-implementa
ibibigay nila ba sa yung third star. No? Yun na nakita namin doon sa yung sa 355 million na di umano in-insert ni Senator Jinggoy at inallocate doon sa Bulacan. Meron doon 3 proyekto na di umano nag-implementa yung third star. Ano mo yung third star kung kanino? Nalaman namin, congressman din ng Bulacan ang may-ari Wow. So, ngayon, ang nakakapag-release sila ng pondo sa pamamagitan ng pamameke ng lahat ng attachments, lalo kasi pagka mag-release na ng pera, ipirma na si Alcantara sa si Bryce Hernandez Pero doon sa mga panguna, yung mga project engineers, yung accountant, maski kulang-kulang ang pirma, release sila ng release ng pera. Wow. At nakakapagtaka, ito hindi nasagot kahapon, Jackie, yes, na bakit yung contractor na nagbabayad sa District Engineering Office, dapat ang nagbabayad, yung DPWH, papunta sa contractor. Hindi cash. Kung hindi pan-transfer yan, total, alam ko naman, meron silang mga bank accounts sa Land Bank of the Philippines. Kasi pag nag-release yung DBM, ng pera, dinownload sa District Engineering Office, dinando na yung pondo. Gagawin yan, magpapan-transfer sila sa account naman sa Land Bank din ni Sally Santos. Bakit pagka naman nasa account na ni Sally Santos, i-withdraw niya ng cash at ibabalik niya kina Bryce Hernandez. Yun lang, napakalaki yung million niya At saka paano yung hindi nasagot yun saan ba yung 457 million na yun? Anong mga proyekto yun? At saka bakit cash? Ito yung dapat talagang puriratin natin ng gusto sa susunod na pagdinig kasi hindi ito na nasagot. At kung merong resibo makita si Bryce Hernandez, kung siya'y makakalabas sa premises ng Senado bukas o Sunday, at makakita siya ng ledger doon, maski anong proof, maski anong ebidensya na talaga nagbigay siya ng 30% doon sa aming dalawang kasama, palagay ko naman napakatibay na kaso na yun para sa ICI, para mag-file na sila ng kaso, no? Sa ombudsman o kung ano mang body. Senator Ping, nadadawit din ang yung mga contractors, yung mga directors ng PICAB. Ayan, mga director ng PICAB na contractor din pala. Involved din ba sila sa mga ghost projects o substandard projects, Senator Ping, sir? Hindi, yung kanilang nagsipag-resign na sila lahat, yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, na meron siyang ebidensya na magpapakita na yung isang direktor, siya rin na nagmamayari ng Wawaw. Yung Wawaw, isa rin ito lumalabas na napaka-notorious. Hindi lamang sa Bulacan, kundi pati sa ibang lugar, sa Mindoro. Na karamihan ng kanilang proyekto, kung hindi substandard, ghost. Wow. So kung makapagpakita talaga rin ng ebidensya, at sinabi ni Senator Erwin, meron siya, na ang may-ari ng talaga ng Wawaw, builders, yung sinasabi si dating Director Baggaw, yung may-ari rin ng AGB, construction firm. Medyo mabigat yun. Kasi mananagot din siya dahil kung hindi ghost, substandard at napaka-notorious ng Wawaw builders. Ayun, naku, matindi. Senator Ping, sir, ito nga palang mga nag-resign ng mga opisyal na ng DPWH. Paano po yan? Pwede pa silang habulin or rason ba yun na hindi na sila imbestigahan dahil resign na sila sa DPWH? Hindi rason yan. Kasi nandiyan pa rin naman sila bilang sila no? Hindi rason na wala na ako sa DPWH kaya wag nyo na akong isubpina, wag nyo na akong papuntahin dyan. In fact, meron na kaming show cause order na ipapalabas. O kaya isusupinan muna namin kasi invitation yung nauna Opo. Ang aming sinusunod na procedure, pagka ganyang hindi nag-appear on the basis of invitation, isusupina na yon. Pag hindi pa siya nag-appear, pwede nang sabihin may pagkalalagyan. Ayan. Senator Ping, sana lang po. So hanggang kailan mananatili itong sina Carrie Diskaya, Hernandez, Mendoza, at si Alcantara diyan sa Senate matapos sila i-contempt. Hanggang patuloy silang evasive
sa mga yung kasi yung basis ng contempt citation eh. Pagka evasive ka sa pagsagot, pwede ka i-contempt. No? Hanggang patuloy sila nagiging evasive, nananatili sila dyan. Ang limit lang, dahil lumabas yung jurisprudence, yung Balag case, si Alvin Balag, na kung saan nilimitahan ng Korte Suprema yung pagdidetine. Kapag nagsabit na ako ng committee report o yung committee, at ito'y inadapt na sa plenaryo, wala na kaming dahilan pa para idetine yung na-contempt. At kung mag-CNJ adjournment pa kami, ito bandang Mayo ito o Hunyo bago mag-so ng presidente. Yun ang hangganan. Hindi tulad nung araw, nung bago lumabas yung bagong ruling ng Korte Suprema, one to sawa Iba nung araw pa, may nakalimutan sa Muntinlupa na ilang taong nakakulong doon, nakalimutan na ng Senado na ikinuntem pala nila at dinitini doon. Wow. So, wala nang ganon. Mabuti na rin merong limitasyon kasi kung gano'n at nakaligtaan, napaka-unfair naman na tapos na yung kongreso, nakailang kongreso na palit-palit, nakakulong pa rin sa Muntinlupa yung tao. So, mainam na rin yung lumabas yung nilimitahan ng Korte Suprema yung power ng kongreso na mag-contempt at saka mag-detine. So, yun. So, hanggang hindi dumarating yung punto na na-adapt yung committee report patungkol dito sa issue na ito, pwede sila ma-detain doon. At kung patuloy sila maging evasive. Pero sila ay mag-cooperate fully at sa tingin ng mga miyembro, majority ng members at least, na sila nag-cooperate na, pwede na silang iutos na i-release na. Dahil sila ay nag-cooperate na at hindi na maging evasive. Ayan. Kailan po ang next hearing ng Blue Ribbon Committee, Senator Ping, sir? Wala pa kasi pag-aaralan pa namin ano pa yung mga isyong naiwanan tulad yung isa rito. Yung issue ng 355 million ni Senator Jinggoy at saka 600 million na di umano ay in-insert at inallocate ng dalawa at nakatanggap sila ng komisyon. Kailangan ma-resolve yun At ang pangalawa, yung galaw ng pera, hindi malinaw pa yung na-establish kahapon. Paano yung talagang hatian? Kasi ayaw di magturo Naputol kami kay Bryce Hernandez Kasi ito si Alcantara, nagbidig-in Kung napansin nyo, maski ituro na siya ng dalawa, ni JP at saka ni Bryce, sige pa rin ang tanggi niya. No? Meron siyang pinoprotektahan. Medyo, that's quite obvious. Na kung si Alcantara magsasalita, palagi ko, aabot tayo sa kung sino-sino pa yung talagang pasimuno. Ang malungkot dito, Lakayan, hindi siguro nare-realize ang kababayan natin. Ano ba yung pinag-ugatan? Di ba yung, kung magtatanim ka, yung pinakasid, di ba, yung buto. Opo. Sa akin sa tingin ko sa ngayon, lumalabas ng pinakasid dito, Congress Wow. Congress, yung mga congressmen yan, saka senador yung nag-i-insert Kung walang insertion at walang nag-allocate, walang nakikialam sa pag-implementa ng pondo, hindi tayo abot sa ganito. So kung hanap tayo ng bunto ng sisi, ang unang-unang dapat sisihin natin dito yung mga mambabatas. Wow. Na nawili na, umabot na sa puntong dahil ang suki nila lahat nasa DPWH, umabot na sa punto na, di ba, na pati yung konstitusyon binanggana na mas tumaas pa yung pondo ng DPWH sa ka-insect nila kasi ito nangyari nung nakaraan, ditong taon na ito para sa taon na ito, ang deliberasyon nung nakaraan taon, 2024. Nilampasan pa ng budget ng DPWH yung education sector. Ibig sabihin, dahil pinagkakakitaan nila yung mga proyekto sa DPWH, sinagad na nila, sagad-sagad at nakalimutan na nila na mayroong provision sa konstitusyon natin na ang binibigyan ng highest budgetary priority ay yung education sector. At ang kanilang pag-justify pa, pinipilit pang i-justify na maliwanag naman sa budget message ng Pangulo na 4 lang yung education sector, DepEd, SED, SUCs at saka TESDA. Sila na nagsabi nun Pero ginag-justify pa na hindi, mas mataas pa rin ang education sector kasi sinama na yung PNPA, sinama PMA, sinama yung DAP, sinama yung Local Government Academy para lang naipakita na mas mataas pa rin yung pondo ng budget ng education sector. Umabot na tayo sa ganun na talagang harap-harapan ng yung panluloko at pati yung ating saligang batas, binangga-banggana. Paano yung... Kung babalikan natin, Lakay, I'm sorry, no? Pero talagang Kongreso nagsimula
So paano yung mga involved sa House of Representatives? Paano nyo ito ba iimbestigahan nyo rin? Senator may parliamentary courtesy ang Senado at Kongreso, Kamara. Wala tayong magagawa kung i-recommenda namin. Kasi ito naman sina Vizcaya, nangako na magdadala ng ledger. Maliwanag naman na parang bakit mo ililimitahan sa 2022 hanggang 2025 lang? Ang kanilang total na ipondo sa kanilang mga proyekto since 2016, 207 billion pesos. Wow. 207 billion, 250 million. Ganun sila kalakas. Bakit naman ililimit lang? Hindi ko naman binibigyan ng puna yung nakaraang Blue Ribbon, no? Parang naging selective lang na 2022 hanggang 2025. Ba't hindi mo balikan mula 2016 o kung kailan sila na mayagpag? Tama. Ayan na. So yung kailan ma-establish, kailangan namin ledger kasi pinangako niya na yun na dadalhin. Pero nag-absent yung si Mrs. Vizcaya. Doon niya na-contempt si Carly Vizcaya. Kasi mali-mali, hindi pa rin siya nag-coordinate ang mag-asawa. Ang letter ni Vizcaya sa amin, yung Mrs. Vizcaya, meron siyang meeting sa mga empleyado. Ang katwiran si Carly, may sakit sa puso, may diabetes, may kung ano-ano pang sakit, hypertension. Hindi pa sila nag-coordinate. Kaya siya na-contempt Senator Ping, sir, maraming sana po sa paliwanag. Susubaybayan po ng bayan ang inyong pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee, Senator Ping, sir. Thank you and good morning. Sinira ko yung araw niyo ni Jackie. Hindi po interesting. Actually, kulang pa yung oras natin. Pero next time po ay itutuloy po natin. Senator Ping, sir, thank you and good morning. Asan na si Senator Ping? Naputol. Daming bayan. Maraming salamat, Senator Ping Lacson, ng Senate Blue Ribbon Committee at Senate Pro Tempore. Ayan. Mahaba-haba pa talaga. Naku. Hindi pa pala safe Senator Marco Rodriguez, Senator Jingo at Senator Villanueva. At baka maaari pang may mga dawit na iba. Naku. Hindi namang sa Senado, kundi sa Kamara de Representantes. Daming bayan. Tama, dapat ugatin na Miss Jackie. Oras, Miss Jackie. 9:54 ng umaga. Ang oras na yan ay... Dali lamang, Miss Jackie, meron tayong flash report mula kay Boy Gonzales. Flash report. Flash report! Ang Manila RTC Branch 175 ibinasura ang kaso sa Mayo drug case. Ipinag-utos ang pagpapalaya sa mga sangkot na pulis. Ang detalye mula kay RH29 Boy Gonzales. Boy. Binasura nga ng Regional Trial Court Branch 175 sa Manila ang kaso ng planting of evidence laban sa mahigit sa 20 pulis na isinasangkot sa Mayo drug case. Sa inilabas na resolusyon, idineklara ng korte na walang bisa ang impormasyong inahin noong December 10, 2024 dahil hindi ito bumuo ng krimen ng pagtanim ng ebidensya. Dahil dito, ibinasura ang kaso at binawi ang mga warrant of arrest na inilabas noong January 17, 2025 kabilang sa pinawalang sala ni Judge Danilo Leyva, sina Police Master Sergeant Adolfo Mayo Jr., Police Brigadier General Narciso Domingo, Colonel Julian Olonan, Lieutenant Colonel Defray Punsalan at iba pang opisyal at enlisted personnel. Sa desisyon na may petsang September 15, 2025, sinabi ng korte na hindi sapat ang mga aligasyon sa orihinal na impormasyon upang bumuo ng krimen ng pagtatanim ng ebidensya. Inutusan ng korte ang PNP Custodial Center sa Campo Crame na agad palayain na mga akusadong pulis. Kabilang nga sila Lieutenant Colonel Punsalan at iba pa, maliban na lamang kung may iba pang silang kinakarap na kaso. Kasabay nito, pinag-utos din ang jail warden ng Metro Manila District Jail Annex 2 sa Camp Bagong Diwa na agad na palayain si Police Master Sergeant Mayo Jr. maliban na rin kung may iba pa siyang kasong nakabinbing. Inatasan ng parehong mga opisyal at ipaalam sa korte ang petsa at pagpapalaya sa loob ng 5 araw mula nang maisagawa ito. Ito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Flash report.
Flash Report! Wow, absuelto. Report mula sa Kamara, Miss Jackie. Mga senador at kongresista na nasa likod ng mga insertion sa budget pagdating sa BICAM dapat tukuyin at isa publiko. Ang detalye magmumula kay RH12, Miss Milky Regunan. Miss Milky. Jackie at Lakay, panahon na para magpatupad ng patakaran ng Department of Budget and Management para sa full disclosure. At dapat itong simulan sa panukalang 2026 National Budget. Sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations, sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways, sinabi ni Representative Miro Kimbo ng Marikina, ang kanyang panukala ay sa gitna ng mainit na issue ng insertions sa panukalang pambansang budget. Ayon kay Kimbo, dapat isa publiko ang bawat amyenda at sino-sino ang nasa likod ng insertion sa budget. Punto ni Kimbo, sa totoo lang, pagdating sa BICAM, bulag na ang mga ahensya ng gobyerno at hindi na nila alam kung magkano ang dinadagdag na insertions sa kanilang budget. Paliwanag ni Kimbo, kung senador o kongresista ang nasa likod ng insertions, dapat ilagay o ilantad ang kanilang pangalan. Ganito ang ginagawa sa Amerika kung saan transparent ang earmarks at isinusulat ang mga nagsisingit. Narito si Marikina Representative Miro Kimbo. Sinasabi ng DPWH, lahat ng nangyayari after the third reading ng Senate, bulag na sila dyan. Hindi nila alam anong nangyayari. Dumadating na lang yung pondong yan. Hindi nila alam. Hindi nyo alam kung sino ang proponent o kanino yan, paano yan nailagay. Di ba? Sabi nyo po? Pero malinaw sa sinasabi ninyo na ang insertions nangyayari sa BICAM, hindi siya nangyayari sa small committee dito. Kasi kung dito pa lang, binabawasan, paano ka magsisingit? Binawasan nga ng 75 billion ng House So how can you have an insertion? Nilinaw pa ni Kimbo, 898 billion pesos ang proposed 2025 budget ng DPWH na matanggap ng Kamara. Sa mga budget hearing, binawasan ng Kamara ng 73.7 million pesos kaya naging 825 billion ang 2025 DPWH budget nang umalis sa Kamara. Ang gate ni Kimbo, bakit daw pagdating sa Senado at nang pinagtibay sa BICAM, naging 1.13 trillion pesos na ang budget ng DPWH o tumaas pa ng 289 billion pesos. Ako si Milky Regunan para sa Diesel. Yes, okay. Mabigat yung sinabi ni Senator Ping sa panayam namin na kanina, ha? Ayan na. Sabi niya, ang ugat daw ng katiwalian, hindi mga taga DPWH, mga mambabatas. Ayan, ilang senador, ilang congressmen. Sila daw po, ito ang dapat ugat na yun dito sa kanila investigasyon, Manang Milky. Totoo yan, Lakay. Kasi ito, for example, yung budget ng DPWH, sabi nga ni Kong Miro, 898 billion yung proposed 2025 budget ng DPWH nang matanggap ng Kamara. Binawasan pa nila ng 73.7 million pesos. So, nung umalis sa Kamara, 825 billion pesos na lamang yung DPWH budget. Now, na ipinasa sa Senado, na ipasa sa third and final reading, pagdating sa BICAM, naging 1.13 trillion pesos daw ang budget. Nadagdagan ng 289 billion pesos. So tama yan. Sabi nga ni Senator Ping, kung meron mga insertions, dapat tukuyin kung sino yung senador o yung kongresista at i-defend nila. Bakit kailangan yung insertions, lalo na kung ito ay gagamitin sa proyekto ng kanilang mga lugar. At yan ang tutumbukin ng Senate Blue Ribbon Committee. Maraming salamat naman ng Milky. Teka muna, nagsalita si Congressman Sandro Marcos kahapon na ano ba ang sabi ni Congressman Saldico? Siya ba ay may response na ba na siya ay uuwi na ng Pilipinas at magpaliwanag? Wala pala kay. Actually, ang sabi nga ni Congressman Marcos, dapat umuwi na itong si Congressman Elizalde at naging kahapon, ayon nga kay Congresswoman Janet Guerin. Ito yung naging dahilan kaya daw nagbitiw din sa pwesto bilang House Speaker si Congressman Martin Romualdez daw sa pressure. Dapat daw bumalik si Congressman Elizalde at nagpaliwanag dun sa mga alegasyon laban sa kanya. Okay nga rin. Maraming salamat, Manang Milky. Happy weekend na kayo, Jackie. Ako si Milky Regunan para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Report mula naman kay Edniel Parosa.
AFP kasangga ng presidente sa paglaban sa korupsyon. Pagdepensa sa chain of command, hindi blind obedience ayon kay Chief Browner. Ang detalye magmumula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Iginiit ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Nakasangga nila si Pangulong Bongbong Marcos sa paglaban sa korupsyon. Sa gitna ito ng parawagan ng mga nagpakilalang retiradong general para pagbitiwin sa pwesto si PBBM. Sa kanyang pahayag, binindigan si Browner na hindi maglalaro sa politikang AFP. Didepensahan din niya ang pagprotekta sa chain of command na hindi umano blind obedience o bulag na pagsunod sa batas o pagsunod, pagkus, pagpapakita ng disiplina at pag-alang sa saligang batas. Muling hinimok ni General Browner taong bayan na idaan sa pagbabago o idaan itong pagbabago sa mapayapang paraan gaya ng pagboto at hindi sa mga tinawag niyang shortcut lamang. Idinabas ng AFP ang statement na ito ng kanilang Chief of Staff. Kasunod ng pagkalampag ng United People's Initiative na nagbanta ng tuloy-tuloy na protesta sa harap ng Camp Aguinaldo hanggang Setyembre 21. Kasama sa naturang grupo, ang retired Air Force General na si Romeo Pocis at dating Westmincom Chief na si Orlando De Leon, pawang mga kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon, kabilang na sa mga polisiya nito sa West Philippine Sea. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ba? Controversial si General Pocis. Your business is our business. Para sa report, benta ng sasakyan sa buwan ng Agosto bumaba ng 7.6%. Ang detalye, 7. Wala nang gustong bumili ng mga sasakyan. Baka ma-lifestyle check. Natakot na lang. Bumaba ng 7.6%. Ang detalye magmumula kay Miss Sofia Gantz. Sofia? Malaki ang ibinaba ng car sales o benta ng mga sasakyan sa bansa nitong Agosto dahil sa pinagsama-samang epekto ng geopolitical tension sa Middle East at kawalan ng katiyakan sa tariff policies ng Estados Unidos. Sa pinagsamang ulat ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at Truck Manufacturers Association, bumaba ng 7.6% ang vehicle sales noong nakaraang buwan sa 36,174 units. Ngunit sa pagtatapos ng unang 8 buwan ng taon, umabot ang sales sa 305,381 units, bahagyang mas mataas sa 304,765 units na nabenta sa kaparehong panahon noong 2024. Sa kabuang bilang, 73.64% ang commercial vehicles habang 26.36% naman ang passenger cars. Kabilang din dito ang 18,439 units ng electric vehicles na nabenta sa loob ng 8 buwan. Ayon sa CAMPI at TMA, nananatiling optimistic ang industriya dahil sa nag-evolve na consumer preferences at patuloy na pagbabago tungo sa sustainable mobility. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gantz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Sofia Gantz. Oy, happy birthday muna kay Kuyang Cliff Jana Bautista. Pagbati mula kay Kuyang Tony Lara. At binabati natin si Noble Hill de la Cruz. Oy, Kuyang Robin. At ating Christine Go. Si Bossing Dodi Arcaya. Oy, Mr. Michael Guy. Magandang umaga po. Ayan, anong hole ka na? Ha? Best Zamora, happy weekend. Para Manding Bahakan. At Dr. Well Aguila. At Dr. Ferdinand Pagdilaw. At binabati natin si Jads Berna Cabiles Torneros. Oy, Kuyang Jads Bernie, kumusta ka na? Fiscal. Malakay, belated happy birthday lang din sa aking lola. Happy birthday kay Lola Gloria Pambid. Happy birthday, Lola. Pambid. At yung 6 na taon ng DPWH, Bulacan First District Engineering Office, pinatawan na ng preventive suspension kasunod ng kasong criminal case na isinampa ni Secretary Vince Dizon at karagdagang fraud audit report mula sa Commission on Audits sa mga maanumalyang flood control projects sa bayan ng Plaridel, Pandi at Bukawi, Bulacan. At yan ang kaba natin palatuntunang damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Sister L, Elaine Apit, ako po si Jackie Resho. Ingat po. Thank God it's Friday. Chill-chill lamang po. Yan, mukhang may magandang patutungan ang investigasyon. Ayan.
Ayan, tumbukin mo, Mr. President. Ayan, eto na ang iwanan yung legacy. Ayan, kapag nasugpo natin ang talamak na graft and corruption sa ating pamahalaan na nagmumula pa sa ilang lawmakers na lawbreakers. Ano ba yan? Bye-bye! Susunod na ang DCRS Operation Tulong. Miss Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye! TGIF! Thank God it's Friday. Justi Agngina, Justi Kumuyog. And it's just about